Huwag mo nang isama ang anak mo, wala namang ama yan. Sa harap ng bulletin board ng paaralan, sabay-sabay na nagtawanan ang mga elitistang ina. Fathers only oh, hindi kasama ang anak ng katulong. Sabay sulyap pa kay Luis. Ang batang matalino, ngunit walang kinikilalang ama. Nakakahiya sa picture kung may illegitimate child. Sigaw pa ng isa. Habang nanliliit naman si Jessa sa gilid, pilit nilulunok ang luha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng auditorium. Dumating ang lalaking kinatatakutan at iginagalang, ang CEO ng paaralan, si Gideon Velasquez. Tahimik ang lahat. Ako ang ama ng batang yan. Mariing sabi niya. Ngunit isang peklat sa binti ang magpapabago sa lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa prestiyosong St. Catherine's Academy. Isang pribadong paaralan na kilala sa mahigpit na pagpili ng mga estudyante. Sa pasilyo pa lang, makikita mo na mga batang nakaayos ang buhok. May dalang mamahaling bag at suot ang kumikintab na sapatos na halatang imported. Sa gitna ng marayang kapaligiran, may isang batang tila naiiba. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa talino at sipag. Siya, si Luis de la Cruz, 8 taong gulang. Makinis ang kanyang kutis na parang namana sa kanyang ina. Matalim ang kanyang mga mata na laging nagmamasid. Scholar siya sa paaralang iyon. Pinagkalooban ng libreng tuition dahil sa pambihirang talino. Sa murang edad, kaya niyang magbasa ng mga librong lagpas sa antas niya. At sa klase, madalas siya ang una at tamang sumasagot. Ngunit sa kabila ng mga papuri ng guro, hindi matatakpan ang mapanghusgang bulong ng mga kaklase at higit sa lahat ng mga magulang nila. Uy, siya na naman ang top? Bulong ng isang batang babae sa likod. Pero sabi ng mommy ko, wala raw siyang daddy. Kaya weird siya. Nagtawanan ng ilang mga bata. Napayuko si Luis. Ipinagpatuloy ang pagsusulat. Tila ba kinakalaban niya ang sarili niyang damdamin para lang hindi tumulo ang luha. Samantala, sa labas ng eskwelahan nakatayo si Jessa de la Cruz, ang ina ni Luis. Nakasuot siya ng simpleng blouse at maong na pants. May dalang lumang shoulder bag na puno ng baon at notebook ni Luis. Habang nakaupo sa gilid ng waiting area kung saan nagtitipon ng ibang yaya at driver, napapansin niya ang mga sulyap ng mga ito. Hindi dahil sa masama, kundi dahil alam nilang naiiba ang pinagmulan niya. Si Jess ay kasambahay sa mansyon ng Gideon Velasquez, ang CEO ng Velasquez Holdings. Kilala si Gideon bilang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Malamig, istrikto, ngunit iginagalang ng lahat. Sa mansyon nito naninirahan si Jessa kasama ang ibang kasambahay. Sa kabila ng bigat ng trabaho, pinilit niyang mapag-aral si Luis sa isang paaralang alam niya makakapagbigay ng magandang kinabukasan para sa anak. Ngunit alam ni Jessa na sa mundong iyon, lagi silang ituturing na iba. Dumating ang araw ng PTA meeting. Nakaupo si Jessa sa pinakadulong upuan ng hall, nakayuko, habang ang ibang inay nag-uusap-usap na parang sila lang ang may karapatang magdesisyon. Lahat ay nakaayos. May mamahaling alahas at naglalakihan ng bag na halatang galing abroad. Dapat sa Father's Day program natin, exclusive para sa mga tatay at anak. Sabi ni Mrs. Fontanilla na isang kilalang mayamang ina na madalas pagmalaki. Symbolic ito, kaya kung wala namang tatay ang isang bata, di wag na nating isali. Agree. Nakakahiya naman sa pictures kung may bata na incomplete ang family. Sabay tawa ng isa pang magulang. Tahimik na nakaupo si Jessa. Gusto niyang magsalita pero paano? Isa siyang katulong. Alam niyang lahat ng mga taong kaharap niya ay may mga kapangyarihan at pera. Samantalang siya,
Ang tanging sandata lamang niya ay pusong handang ipaglaban ng anak, ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil ayaw niyang lalong pagtawanan si Luis. Narinig pa niyang bulungan sa likod. Alam mo ba, yung nanay ng batang scholar, kasambahay lang daw sa mansyon ni Mr. Velasquez. Grabe, walang tatay. Tapos katulong pa ang nanay. Anong feature nun? Nagtawanan sila. Hindi alintana narinig ni Jessa ang bawat salita. Kinagabihan habang inaayos si Jessa ang gamit ni Luis, bigla siyang tinanong ng bata. Ma, bakit sila may daddy? Ako wala. Tumigil ang kamay ni Jessa sa pagtupi ng damit. Huminga siya ng malalim. Pilit hinahanap ang tamang sagot. Hindi niya kayang ipaliwanag ang buong katotohanan na minsang may gabing hindi niya malilimutan. Isang gabing nagbunga sa anak na pinakamamahal niya ngayon. Luis, marahang sabi ni Jessa, hindi lahat ng pamilya pare-pareho. May mga pamilya na kompleto. May mga pamilya na dalawa lang. Pero kahit anong kulang, basta't puno ng pagmamahal, sapat na yon. Hindi pa rin kumbinsido ang bata. Pero ma, sa school, sabi nila hindi ako normal kasi wala daw akong daddy na pupunta sa Father's Day. Niyakap siya ni Jessa, pilit itinago ang luha. Anak, tandaan mo ha, hindi mahalaga kung anong sinasabi nila. Ang mahalaga, mahal kita. At kahit walang daddy sa tabi mo, hindi ibig sabihin nun ay kulang ka. Ngunit ang gabing yon habang natutulog si Luis, si Jessa naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasa ng anak na mahimbing na natutulog at sa loob ng kanyang dibdib, may kirot na hindi niya masabi kahit kanino dahil batid niyang darating ang araw na hindi na sapat ang kanyang mga salita upang punan ang kakulangan na iyon. Samantala, sa malayo, sa loob ng isang malawak at marangyang silid, nakatayo naman sa balkonahe ang isang lalaki, si Gideon Velasquez. Tahimik siyang nakatanaw sa lungsod. Walang kaalam-alam na sa mismong mga dingding ng kanyang mansyon, nakatirang kasagutan sa mga tanong na matagal niya nang kinalimutan. At sa mismong paaralang iyon, unti-unting naghahanda ang kapalaran ng isang bata, isang ina at isang CEO. 3 taong pinagtagpo ng pagkakataon na ang buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Ang linggong sumunod ay puno ng kaba para kay Jessa. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng ilang magulang noong PTA meeting at lalo pang bumigat ang loob niya nang makita ang announcement sa bulletin board. Father's Day program, attendance of fathers is required. Habang binabasa yon ng ibang bata, narinig ni Jess ang tuksuhan ng ilan. Yay! Sasama si daddy sa akin! May surprise pa nga raw siya eh. Sigaw ng isang batang lalaki. Si daddy ko rin! Magpe-perform kami together! Tahimik lamang si Luis. Nakayuko habang pinagmamasa ng notice. Ang mga mata niya ay nagiging malungkot sa tuwing malinig ang bawat salita. Kinabukasan sa klase ni Luis, ipinatawag ng guro ang lahat ng estudyante para ipaliwanag ang magiging programa. Children, sa Father's Day program, lahat ng tatay ninyo ay aakyat sa stage. Kasama kayo. Magkakaroon kayo ng activity at photo session. Nagtaas ang kamay ang isa sa mga kaklase ni Luis. Teacher, paano po kung walang daddy yung classmate namin? Pwede ba na wag na lang siyang sumali? Natawa ang buong klase. Napahinto si teacher, pero bago pa siya makasagot, may sumagot naman na iba. Oo nga po, teacher. Kasi kung wala naman siyang daddy, pangit tingnan sa stage, hindi complete yung family picture. Sabay-sabay na tumingin ang mga bata kay Luis. Ramdam niya ang apoy ng mga mata ng kanyang mga kaklase na parang tinutusok siya. Tumahimik kayo, maotoridad na sabi ng guro. Ngunit halatang hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Nang marinig iyon ni Luis, lalo siyang napayuko. At sa gilid ng pintuan, nakasilip si Jessa na dumating upang ihatid ang baon. Narinig niya ang lahat. Habang pauwi sila, hawak ni Jessa ang kamay ni Luis. Tahimik ang bata. Hindi tulad ng dati na masigla itong nagkukwento ng mga aralin, ngayon ay tila pinili nitong manahimik. Pagdating nila sa bahay, nagsimula ng umiyak si Luis.
Ma, bakit nila ako pinagtatawanan? Sabi nila taga-kusina ka lang daw, tapos wala pa akong daddy. Totoo ba na nakakahiya ako? Nang marinig iyon, parang tinuhog ng espada ang puso ni Jessa. Mabilis niyang niyakap ang anak. Luis, anak, hindi ka nakakahiya. Huwag kang makikinig sa kanila. Hindi nila alam ang pinagdadaanan natin. At wala silang karapatang husgahan ka. Ngunit tuloy-tuloy ang luha ni Luis. Pero ma, bakit sila may daddy? Ako wala. Tumigil si Jessa. Hindi alam kung paanong sasagutin ang tanong. Sa murang edad ng anak, gusto niyang ibigay ang simpleng kasagutan. Ngunit sa likod ng lahat, may mas malalim na istorya. Ang isang gabing hindi niya makalimutan. Ang isang lalaking hindi niya na muling nakita. Pinunasan ni Jessa ang luha ng anak. Luis, minsan may mga bagay na hindi natin makukuha tulad ng iba. Pero tandaan mo anak, hindi ibig sabihin noon ay kulang ka. Dahil ang pagmamahal ko sa'yo, higit pa sa pagmamahal ng 10 ama. Ngumiti si Luis at namumugto ang mga mata. Ngunit ang mga sugat ng pangungutya, hindi madaling maghilom. Kinabukasan ay bumalik si Jessa sa kanyang trabaho sa mansyon ni Gideon Velasquez. Habang nagluluto siya ng hapunan sa kusina, naririnig niya ang usapan ng ibang kasambahay. Grabe, kawawa naman yung anak ni Jessa. Pinagtatawanan daw sa school kasi wala raw ama. Ano namang magagawa niya? Wala naman talagang tatay yung bata. Nagtawanan pa ang ilan. Parang wala silang pakialam kung naririnig sila ni Jessa. Pinilit niyang hindi mag-react pero sa loob-loob niya, halos sumabog ang dibdib niya sa sakit. Hindi niya alam. Mula sa dining area ay nakaupo si Gideon. Tahimik na nagbabasa ng dokumento. Bahagya niyang narinig ang bulungan. Ngunit hindi pa niya binibigyang pansin. Sa oras na iyon, abala pa rin siya sa kanyang mundo. Ang mundo ng negosyo at kapangyarihan. Kinagabihan habang natutulog si Luis, tahimik na umupo si Jessa sa gilid ng kama. Pinagmamasdan niya ang anak. Hinaplos niya ang buhok nito at marahang bumulong. Anak, sana maintindihan mo balang araw. Hindi ikaw ang dapat mahiya. Ako ang may pagkukulang. Pero pinapangako ko, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Habang pinagmamasan ng inosente mukha ng anak, dumaloy ang luha ni Jessa. Parang pinipilas ang puso niya sa tuwing nakikita ang sakit na dulot ng kawalan ng ama sa buhay ni Luis. Dumating ang rehearsal para sa programa. Pinaghiwa-hiwalay ng guro ang mga estudyante ayon sa kanilang father pairs. Luis, tawag ng teacher, kung wala pang darating para sa'yo, maupo ka muna sa gilid. Narinig yun ng buong klase at maling nagtawanan ng ilang mga bata. Wala kasi siyang daddy. Siguro imaginary dad na lang niya. Hindi na nakatiis si Luis. Tumakbo siya palabas ng classroom. Umiiyak. Nasa hallway si Jessa. Nagmamadaling sumalubong. Agad niyang niyakap ang anak na humihikbi. Ma, ayoko na. Ayoko na pumasok. Ayoko na sa school na to. Mahigpit ang yakap ni Jessa. Anak, huwag kang susuko. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ikaw ang pangarap ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw. Ngunit sa kanyang sarili, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang protektahan ng anak laban sa malupit na lipunan na laging naghahanap ng kompletong pamilya? Habang natutulog si Luis ng gabing iyon, si Jessa na may muli nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik na lumuluha. Sa bawat hikbi, naririnig niya sa isip ang mga salita ng mga mapanghusgang magulang. Walang ama. Taga-kusina lang ang nanay. At doon nagsimulang sumibol ang isang matinding pagnanais sa kanyang puso na balang araw. Makikilala ni Luis ang kanyang ama. Hindi upang ipakita sa lipunan na kompleto sila, kundi upang tuldukan ang bawat pangungutya na tila walang katapusan. Isang umaga kagagaling lang ni Jessa sa pamamalengke nang makita niyang hawak ni Luis ang isang dilaw na papel mula sa kanyang bag. Namutla siya agad dahil alam niyang iyon ang notice mula sa paaralan. Mother's acknowledgement required. Nakalagay sa ibaba ng papel.
Binasa ni Jessa ang laman. Father's Day Program, attendance of fathers required. Date, June 19, 9 a.m. Venue, school auditorium. Note, all students must be accompanied by their fathers. No exceptions. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jessa. Habang paulit-ulit na binabasa ang mga katagang iyon, nakatingin sa kanya si Luis, nangilid ang luha, pinipigilan ng pag-iyak. Ma, mahina nitong sabi na halos pabulong. Pwede po ba tayong hindi pumunta? Ayoko na pong mapahiya ulit. Niyakap ni Jessa ang anak. Anak, hindi ka dapat mahiya. Scholar ka sa school na yan dahil matalino ka. Hindi nila pwedeng ipagkait sa iyo ang karapatang makaisa sa mga programa. Ngunit hindi makatingin si Louie sa kanya. Pinipisil-pisil nito ang papel. Halos gustong gustutin. Pero ma, sabi ng teacher, dapat may daddy na kasama. Wala naman ako noon. Kahit anong gawin natin, hindi ko naman sila mapapantayan. Napakagat ng labi si Jessa. Pinilit huwag umiyak. Nais niyang sabihin may ama si Luis. Nais niyang isiwalat ang lahat ng nangyari noon. Pero paano niyang ipapaliwanag ang isang gabing pilit na niyang ibinaon sa limot? Isang gabi ng luha, trauma, at pagkakamali na nagbunga ng pinakamahalagang taong nandito ngayon sa kanyang tabi. Pagbalik sa mansyon, hindi maikakailang lungkot ni Luis. Habang ang ibang bata ay nagkukwento ng plano kasama ang kani-kanilang mga ama, magkakasuot ng parehas na polo o maghahanda ng special dance number, si Luis na may nakaupo lamang sa isang sulok ng kusina. Pinagmamasdan ng lumang laruan niyang teddy bear. Pinagmasdan siya ni Jessa habang nagbabanlaw ng mga pinggan. Nakita niyang tila pilit tinatago ng anak ang pag-iyak. Paminsan-minsan pinupunasan ni Luis ang mga mata niya gamit ang laylayan ng uniforme. Anak, mahinahong tawag ni Jessa. Lumapit at naupo sa tabi niya. Alam kong mahirap, pero huwag mong hayaang diktahan ng isang event ang halaga mo. Hindi sumagot si Luis. Sa halip, humilig ito sa balikat ng kanyang ina. At sa wakas, ay tuluyang bumulwak ang luha. Ma, bakit ako ganito? Bakit ako wala? Kung pwede lang sana, wag na lang ako mag-school. Para bang pinipilas ang puso ni Jessa sa bawat salitang yon. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Parang gusto niyang kunin lahat ng sakit nito at siya na lang ang umako. Habang nangyayari iyon, sa kabilang bahagi naman ng mansyon, naroon ang ibang kasambahay na nagbubulungan. Narinig mo ba? Father's Day sa school ni Luis. Sino kayang isasama niya? Wala naman siyang ama. Tama ka. Baka naman hindi na lang sila pupunta. Nakakahiya yun kay Ma'am Jessa. Pero sayang, scholar yung bata. Pero lagi pa rin siyang pinapahiya kasi kulang ang pamilya nila. Hindi nila alam na katayo sa dining area si Gideon. Tahimik na nagbabasa ng business reports. Bahagya niyang narinig ang mga bulungan. Pero hindi niya pinansin. Ang isip niya ay nakatuon sa expansion ng project ng kumpanya. Ngunit isang bagay ang gumuhit sa kanyang alaala. Pangalan ng madalas silang pinag-usapan, Luis. Kinagabihan matapos maligo at maghapunan, nagkulong si Luis sa kanilang maliit na kwarto. Hindi siya lumabas. Hindi nakipagkulitan gaya ng dati. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Nakatayo si Jessa sa pintuan. Pinagmamasdan ng anak. Gusto niyang pumasok at kausapin ito. Ngunit alam niyang minsan kailangan din ng bata ng sariling oras para magpakawala ng lungkot. Lumapit siya at marahang tinapik ang balikat ng anak. Luis, matulog ka na. Bukas panibagong araw na naman. Ngumiti si Luis kahit namumugto ang mga mata. Good night, ma. Ngunit nang patayin ni Jessa ang ilaw at lumabas ng kwarto, hindi niya naiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng tanong ng anak. Ang pagod sa pag-iisip kung paanong mapapawi ang sakit na nararanasan nito. Habang siya'y mag-isa sa silid ng mga kasambahay, inilabas ni Jessa ang notice mula sa school. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Hanggang sa halos kabisado niya na ang bawat linya. Dads must attend. Napatakip siya ng bibig.
Pinipigilan ng pag-iyak. Alam niyang hindi siya makakahanap ng kapalit ng ama sa ganoong kabilis sa panahon. At alam niyang hindi pwedeng ipilit ang sarili sa programang iyon kung walang kasama si Luis. Ngunit isa lang ang sigurado kay Jessa. Hindi niya hahayaan na muling mapahiya ang kanyang anak. Sa kanyang puso, nananalangin siya. Diyos ko, bigyan niyo ako ng paraan. Ayoko makita si Luis na nagdurusa. Kung may milagro pa, sana iyon ang dumating bago ang araw ng programa. At doon nagtapos ang gabing iyon, ang ina na puno ng pangamba at ang anak na puno ng katanungan. Hindi pa nila alam, sa darating na mga araw, may isang lalaking biglang papasok sa kanilang buhay at magbabago ng lahat. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Jessa sa paaralan upang sunduin si Luis. Nakapila ng mga sasakyan ng mga mayayamang magulang, SUVs, luxury sedans, at may ilan pang may driver na naka-uniform. Habang nakatayo naman si Jessa sa gilid, suot ang simpleng bestida. Halata ang kaibahan niya sa mga ina na naka-high heels at mamahaling handbag. Kasabay niya naghintay si Mrs. Regina Fontanilla, isa sa pinaka-maimpluwensyang magulang sa school. Ang anak nitong si Charlene ay kaklase ni Luis. Si Mrs. Fontanilla ang tipikal na elitistang ina. Lagi nakataas ang kilay, malakas ang boses at mahilig ipamukha ang kaniyang kayamanan. Habang nakikita niyang lumalabas si Luis mula sa classroom, dumiretso agad si Jessa para salubungin ang anak. Ngunit bago pa man siya makalapit, sumingit si Mrs. Fontanilla. Nakapamewang at nagsalita ng malakas na parang sinadyang iparinig sa lahat. Jessa, huwag mo na sigurong isama si Luis sa Father's Day event. Nakakahiya lang. Wala naman siyang tatay. Baka isipin ng iba. Desperada ka. Napatigil si Jessa at namatla. Ang ibang mga magulang na nasa paligid ay napatigil din. Napatingin sa kanila. Ang ilan ay nagtago ng tawa. Ang iba naman ay nagkunwaring walang narinig. Ma'am, nanginginig ang tinig ni Jessa, pilit na pinipigilan ang sarili. Ang gusto lang naman ng anak ko na makasama sa event. Wala naman siyang kasalanan. Umismed si Mrs. Fontanilla. Paano kung sa harap ng lahat, itanong nila kung nasa ang tatay? Ano sasabihin mo? Na iniwan ka? Na hindi ka pinanagutan? Aba, hindi ako papayag na madamay ang anak ko sa kahihiyan ng anak mo. Nang marinig iyon, tila binuhusan si Jessa ng malamig na tubig. Ramdam niyang nagliliyab na tingin ng ibang ina na nakikinig. Ngunit, igit na masakit ang makita si Luis. Nakatayo sa likod niya, nakayuko, at pilit pinipigilan ang luha. Hindi nakapagsalita si Jessa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaglaban ang anak, ngunit alam niyang sa mundong iyon, ang bawat katagang bibitawan niya ay ikakaso laban sa kanya. Isa lamang siyang kasambahay. Isa lang siyang ina na pilit nagsusumikap. At si Mrs. Fontanilla, isa itong halimaw ng lipunan na may makapangyarihan at impluwensya. Niyakap niya si Luis at marahan nagpaalam. Halika na anak. Habang naglalakad palayo, ramdam ni Jessa ang mga bulungan ng ibang magulang. Walang tatay yung bata. Kawawa. Kasambahay lang ang nanay tapos scholar pa dito. Nako, ano bang ginagawa ng school? Napakagatlabi si Jessa. Halos malaglag ang mga luha habang pinipigilan ng anak na makaramdam ng higit pang sakit. Pagdating sa mansyon, agad niyang pinatulog si Luis. Matulog ka na anak, pagod ka na. Ngumiti si Luis, pilit na nagtapang-tapangan. Okay lang ako ma, hindi ko na lang sila papansinin. Ngunit na makatulog ang bata, tuluyang bumigay si Jessa. Dumiretso siya sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters at doon isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama, tinakpan ang una ng kanyang mukha at humagulhol ng walang tunog. Para siyang binabalatan ng buhay. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pangungutya ay biglang bumuhos. Diyos ko, hanggang kailan? Bulong niya. Hanggang kailan kami pagtatawanan? Hanggang kailan ko ipapaliwanag sa anak ko na wala siyang kasalanan?
Hindi niya alam kung paanong tatakasan ng ganitong klase ng pagtrato. Hindi niya kayang lumaban kay Mrs. Fontanilla. Hindi niya kayang magsalita sa harap ng mga magulang na tinitingala sa lipunan. Ang kaya lang niya ay ang umiyak sa katahimikan ng kanyang kwarto, malayo sa mga matang mapanghusga. Habang umiiyak, bigla niyang naalala ang mga araw na ipinanganak si Luis. Walang kasama, walang suporta. Siya lang at ang kanyang anak. At mula noon, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang hindi maramdaman ni Luis na kulang siya. Ngunit ngayong lumalaki na ang bata, hindi niya na kayang pigilan ang lipunan. Hindi niya kayang isara ang tenga ng anak sa masasakit na salita. Hindi niya kayang takpan ang mga mata nito sa tuwing makikita ang ibang pamilya na kompleto at masaya. Dumapa si Jessa sa kanyang unan, patuloy na humihikbi. At sa bawat luha na bumabagsak, lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan na sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin sapat para protektahan ang anak mula sa malupit na mundo. Nang gabing iyon, dumalaw siya sa kwarto ni Luis. Tahimik na natutulog ang bata. Mahigpit na yakap ang teddy bear. Pinagmasdan niya ito. Hinaplos ang buhok at muling bumulong. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung paano kita ipagtatanggol sa harap ng lahat pero ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Humalik siya sa noo ng anak at tahimik na lumabas ang kwarto. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo naman si Gideon Velasquez sa kanyang study room, abala sa pagbabasa ng financial reports. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya mapalagay. Ang mga bulungan na naririnig niya noong nakaraang araw tungkol kay Luis ay muling sumagi sa kanyang isipan. At sa mga darating na araw, ang kanyang interes ay unti-unting magtutulak sa kanya upang makialam. Isang pakialam na babago sa buhay ni Jessa at Luis magpakailanman. Tahimik ang gabi sa mansyon. Tila ba bawat sulok ay natutulog. Maliban sa maliit na kwartong inuukupa ni Jessa at Luis, ang lampara sa tabi ng kama ay tanging nagbibigay liwanag, malambot at madilim, na para bang sumasalamin sa bigat ng kanyang damdamin. Mahimbing na natutulog si Luis. Nakapikit at mahigpit na niyayakap ang kanyang lumang teddy bear. Paminsan-minsan kumikislot ang mga labi ng bata na parang may binubulong sa panaginip. Pinagmamasdan siya ni Jessa mula sa gilid ng kama. Pinapakinggan ang bawat paghinga ng anak. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan. Lalo na't sariwa pa rin sa isip niya ang mga mapanghusgang salita ni Mrs. Fontanilla at ng ibang magulang. Parang paulit-ulit na kumakabog sa kanyang pandinig. Walang tatay yan, nakakahiya. Dahan-dahan niyang inabot mula sa loob ng kanyang lumang bag ang isang maliit na sobre. Sa loob nito may isang lumang litrato ng lalaki. Malabo ang kulay, medyo kupas na. Pero malinaw pa rin ang itsura ng taong minsang nagbigay ng isang gabi na hindi niya malilimutan. Hawak-hawak niya ang litrato. Bumigat lalo ang kanyang dibdib. Kung nasaan ka man ngayon, bulong niya, halos hindi marinig. Sana makita mo kung gaanong kaganda at katalino ang anak mo. Humigpit ang hawak niya sa litrato habang nakatingin sa natutulog na si Luis. Araw-araw nagtatanong siya tungkol sa iyo. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang umiwas. Hanggang kailan ko kaya masasabi na sapat ng pagmamahal ko para puna ng puwang na iniwan mo. Tahimik ang mansyon ng mga Velasquez sa gabing iyon. Ngunit abala pa rin ang mga kasambahay sa kusina. Amoy adobo at sinigang na niluto para sa staff meal ang umaalingasaw. Ang mga plato ay nagkakabungguan at ang mga kutsara at tinidor naman ay marahang tumatama sa mesa. Doon, nakaupo ang ilang maids at utility staff. Nagsasalo ng hapunan matapos magserbisyo buong araw. Ang ilan ay pagod na pagod. Ang iba na may masiglang nagkakwentuhan upang maibsan ang pagod. Uy, narinig niyo ba? Panimula ng isa sa kanila habang kumakain. Sa school daw ng anak ni Jessa may Father's Day event. Nagkatawanan ng iba. Ha? Paano yun? Wala na ngang tatay yung bata.
Exactly, sabat ng isa. Sabi ng teacher, required daw na may tatay na kasama sa stage. Paano si Luis? Sigurado maiiyak na naman yon. Tumawa pa ang isa. Hindi alintana kung gaanong kasakit ang kanilang mga salita. Kawawang Jessa. Hindi na nga lang maid, solo parent pa. Siguradong pinagchichismisan na rin siya ng ibang magulang. Ang hindi nila alam, mula sa kabilang bahagi ng dining area, nakaupo si Gideon Velasquez. Nakabukas ang isang makapal na folder ng business report sa kanyang harapan. Ngunit ang atensyon niya ay unti-unting lumilihis mula sa mga numero ng graphs. Tahimik siyang nagtaas ng tingin nang marinig ang pangalan ng batang madalas banggitin ng mga maids, Luis. Bulong niya sa sarili. Tila pamilyar ang pangalan sa kanyang pandinig. Patuloy ang kwentuhan ng mga maids. Hindi nila namamalayan na nakikinig na pala ang kanilang amo. Nakita ko si Jessa kagabi. Umiiyak habang pinapakalma yung anak. Ang sakit panoorin. Lagi na lang tinatanong ng bata kung nasa ng tatay niya. Paano nga kasi wala? Siguro iniwan lang siya. Kakawawa talaga yung bata. Napakuyom ng kamao si Gideon. Hindi dahil galit siya sa mga maids na nagsasalita, kundi dahil may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagbabasa ng report sa kanyang harap. Ngunit wala siyang maisaksak sa isip. Ang mga numero ay naglaho at ang tanging malinaw ay ang boses ng mga maids na parang umuukit sa kanyang isipan. Anak ni Jessa, walang tatay, hindi isasama sa event. Muling sumagi sa isip niya ang itsura ni Jessa. Ang kanyang tahimik ngunit determinadong kasambahay. Hindi niya ito masyadong pinapansin, maliban na lamang kung may kailangang ipagawa. Ngunit biglang naisip, anong pakiramdam ng isang ina na araw-araw ipinagtatanggol ang anak sa kahihiyan? At higit sa lahat, ano ang pakiramdam ng isang bata na ipinanganak na may marka ng pangungutya mula sa lipunan? Nako, kung ako kay Jessa, pagpapatuloy pa ng isa sa mga maids, huwag ko na lang isali si Luis. Mas mabuti pang hindi siya pumunta kaysa naman pagtawanan siya sa harap ng lahat. Pero paano na si Luis? Gusto rin niyang maramdaman na normal siya, diba? Tugon ng isa naman na mas maawain. Wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng ipilit na may tatay kung wala naman talaga. Uminto si Gideon sa pagbabalik ng pahina ng report. Ang kanyang mga matay nakatingin sa kawalan, habang sa loob niya may umuusbong na bagay na matagal nang natutulog. Isang kakaibang pag-aalala. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong. Bakit tila pamilyar ang pangalang Luis? At bakit parang may kumukurot sa kanyang puso tuwing naririnig ito? Samantala, matapos iligpit ni Jessa ang mga nilabhan at plansyadong uniforme, dumaan siya sa kusina. Tahimik siyang ngumiti at nagpaalam sa mga kasamahan bago dumiretso sa kanyang kwarto. Hindi niya namalayan na narinig na pala ni Gideon ang lahat ng usapan tungkol sa kanya at kay Luis. Pagpasok niya sa kanilang maliit na silid, nakita niya nakatulog na si Luis. Nakayakap pa rin sa kanyang teddy bear, mahigpit na para bang iyon lang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Lumapit si Jessa at hinalikan ng noo ng anak. Anak, sana balang araw, hindi ka na muling umiyak dahil sa kulang na hindi mo kasalanan. Habang abala ang buong mansyon sa pagliligpit, nananatiling gising si Gideon sa kanyang study. Hawak niya ang isang baso ng alak. Nakatingin sa city lights mula sa malalaking bintana. Ngunit sa isip niya, hindi business deal ang laman, kundi isang bata na hindi niya kilala at isang ina na patuloy na nagdurusa sa katahimikan. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nakikita niyang dumadaan si Jessa. Laging tahimik, lagi nakayuko. Ngunit hindi kailanman lumalampas ang araw na hindi nito sinusundo at inaalagaan ang anak. Hindi niya masyadong pinansin noon. Isa lamang itong parte ng kanyang household staff. Ngunit ngayong naririnig niya ang usapan, tila may kung anong gumagalaw sa kanyang loob. Luis, mahina niyang binanggit ang pangalan. Bakit parang may connection sa akin? Hindi niya alam ang simpleng pakikinig na iyon ang magiging simula ng pagbabagong mag-uugnay sa tatlong buhay. Sa ina,
sa anak, at sa isang CEO na unti-unting magigising sa katotohanang matagal niya nang kinalimutan. Kinabukasan, maaga pa lamang igising na si Gideon Velasquez. Sanay siya sa inuunang pagbabasa ng mga ulat ng kumpanya bago pumasok sa opisina. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya mailubog ang isip sa mga numero. May iniwang marka ang usapang narinig niya kagabi mula sa mga kasambahay tungkol sa anak ni Jessa. Habang nakaupo siya sa mahabang dining table, nakalatag ang mga pagkain. Pancakes, bacon, fresh juice at brewed coffee. Nasa gilid ang ilang kasambahay na tahimik naman na naghihintay ng kanyang utos. Tahimik ang buong paligid hanggang sa bigla siyang magsalita. May gusto akong itanong. Malamig niyang sambit. Dahilan para mapatingin agad ang mga staff. Yung batang anak ni Jessa? Diretsong tanong ni Gideon. Anong pangalan niya? Nagkatinginan ng mga maids. Halatang nagulat sila dahil bihira namang makialam ang kanilang boss sa personal na buhay ng mga tauhan. Sa wakas, may isa na naglakas loob na sumagot. Sir, Luis po. 8 taong gulang, scholar sa St. Catherine's Academy. Nanlaking bahagya ang mga mata ni Gideon. Ininto niya ang pagbabalasa ng tinidor at kutsilyo sa kanyang kamay. At ilang segundo'y nanahimik. Luis. Mahina ang ulit niya. Parang bang may kung anong kumalabit sa kanyang alaala. Hindi naman maintindihan ni Gideon ang sarili. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Bakit sa dami ng bata, ito ang tumatak sa isip niya? Nilingon niya ang maid. Scholar siya? Opo sir. Sagot nito na marahan na kayo ko. Matalino raw po si Luis, lagi pong top sa klase. Pero madalas po siyang tinutukso kasi wala siyang ama. Muling nanahimik si Gideon. Parang may bigat na dumadagok sa kanyang dibdib. Sa dami ng taon niyang ginugol sa negosyo, ngayon lang niya naramdaman ang ganoong klaseng kilig at pagtataka na sabay na kumikiliti at nagpapabigat sa kanyang puso. Parang pamilyar. Mahina niyang sabi, halos para sa sarili na lamang. Samantala, abala si Jessa sa kusina. Nagbabalot ng baon si Luis. Ramdam niya ang iba ang kinikilos sa mga kasamahan niya. Madalas silang bulungan at dingon ang dingon sa dining area kung saan naroroon ang kanilang boss. Hindi niya alam na pinag-uusapan na pala si Luis mismo. Nang lumapit ang isa sa mga kasambahay para magbalita, mahina itong bumulong. Jessa, tinatanong ka ni sir. Tinatanong niya tungkol kay Luis. Nabitiwan naman ni Jessa ang hawak na lunchbox. Ano? Bakit? Hindi namin alam. Basta parang interesado siya. Paulit-ulit niyang binabangkit ang pangalan ni Luis. Kumaba ang dibdib ni Jessa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Ang alam lang niya, si Gideon ay kilalang istrikto at walang pakialam sa mga bagay na hindi negosyo. Kaya bakit bigla itong nagtatanong tungkol sa anak niya? Bago pumasok sa opisina, dahan-dahang tumayo si Gideon mula sa hapag. Habang inaayos ng staff ang kanyang coat at briefcase, muli niyang tinanong. Si Luis, sabi niya scholar siya, diba? Opo, sir. Good. Keep me updated. Nagkatinginan ng mga kasambahay. Anong ibig sabihin ni Gideon? Bakit kailangan niya maging updated sa isang batang wala namang kinalaman sa negosyo niya? Habang nasa loob ng kanyang black luxury car, nakatanaw si Gideon sa bintana. Hindi niya maiwasang mapaisip. Luis? Bulong niya. Bakit parang may kahulugan sa akin ang pangalan na yon? Habang binabaybay ng kotse ang highway papunta sa kanyang opisina, bumabalik sa kanyang isip ang mga alaalang pilit niya ng kinalimutan. Mga gabing puno ng alak, mga pagkakataong tumulong siya sa isang estrangherang babae ilang taon nang nakakaraan. At ang isang gabing hindi niya naisip na babalik para guluhin ang kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumalik sa kanyang memorya ang isang eksena. Isang babaeng umiiyak. Duguan ng binte matapos makagat ng aso. Siya mismo ang tumulong noon. Siya ang nagdala sa ospital. Hindi niya maalala ang pangalan ng babae.
Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay malinaw pa rin sa kanya. At kung paano nagwakas ang lahat sa isang gabing hindi niya na muling pinagnilayan. Umiling si Gideon, parang pinapawi ang mga iniisip. Hindi pwedeng siya yun. At lalong hindi pwedeng may kinalaman ako. Ngunit kahit anong pilit niyang itaboy ang ideya, nananatili ang bigat sa kanyang dibdib. May kakaiba sa batang Luis, at higit pa roon, may kakaiba sa pakiramdam niya tuwing naririnig ang pangalan nito. Sa mansyon, hindi mapakali si Jessa. Habang inihahatid si Luis sa school bus, hawak niya ang kamay ng anak. Pilit siyang humingiti. Pero ramdam ni Luis ang atensyon ng ina. Ma, okay ka lang ba? Tanong ng bata. Oo naman anak, huwag ka mag-alala. Pilit niyang tugon. Ngunit ang kanyang puso, kumakatok ang isang tanong. Bakit biglang interesado si Gideon sa anak ko? Mainit at abala ang kusina ng mansyon kinagabihan. Sunod-sunod ang pag-utos ng head cook. May mga kasambahay na naghiwa ng gulay, may nagbubukas ng oven, at may nag-aayos ng mesa para sa hapunan ni Gideon. Sa isang sulok, tahimik na nagbabalot ng baon si Luis, ni Jessa. Nakayuko at halos hindi makahalubilo sa iba. Hindi pa rin niya maalis sa isip ang bulong-bulungan noong nakaraang araw na tinanong daw ni Gideon ang tungkol sa anak niya. Pinipilit niyang huwag bigyan ng kulay pero hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Tahimik na pumasok si Gideon Velasquez. Suot pa rin ang itim na coat na galing sa kanyang opisina. Nagulat ang lahat ng kasambahay. Agad na nagtigil sa ginagawa. Hindi sanay na basta lang itong pumapasok sa kusina, kaya't lahat ay natigilan. Magpatuloy kayo, malamig niyang utos, at muling nagbalikan sa gawain ang mga tauhan, ngunit halata ang kaba. Lumapit siya direkta kay Jessa na halos mabitawan ng hawak na lunchbox sa gulat. Sir, mahina niyang sabi, hindi makatingin ng diretsyo. Jessa, panimula ni Gideon, malamig ngunit may diin. Pwede ba kitang makausap sandali? Nagkatinginan ng ibang staff. May mga napatigil sa ginagawa. Ngunit mabilis ding nagkumpiyansa na parang walang naririnig. Ngunit sa loob nila, osisero silang lahat. Bihira lang lumapit si Gideon ng ganoon sa isang kasambahay. Tumango si Jessa, kahit ramdam niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala siya ni Gideon sa gilid, malapit sa lababo kung saan walang masyadong makaririnig. Diretso siyang tumingin kay Jessa. At sa unang pagkakataon, may nakita itong kakaiba sa mga mata ng kaniyang amo. Hindi malamig, hindi istrikto, kundi may bahid ng awa. Alam kong tungkol sa Father's Day program sa school ni Luis. Diretsong sabi ni Gideon. Nanlaki naman ang mga mata ni Jessa. Sir, paano po ninyo? Narinig kong pinag-uusapan ng mga kasamahan mo. Putol ni Gideon. Narinig ko rin ang tungkol sa pangungutya sa anak mo. Hindi naman makasagot si Jessa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nahihiya siya. Pero higit pa roon, natatakot siya na baka isipin ni Gideon na istorbo ang anak niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ng CEO ay nagpatigil sa tibok ng kaniyang puso. Kung okay lang sa'yo, malamig ngunit matatag na sabi ni Gideon. Ako na ang magsisilbing ama ni Luis sa event. Parang natigilan ang buong mundo ni Jessa. Hindi siya agad nakapagsalita. Sir? Tumikim siya. Hindi makapaniwala. Pero paano po? Bakit naman kayo? Dahil walang batang dapat maramdaman na hindi siya mahalaga. Diretsong sagot ni Gideon. Walang dapat pagtawanan dahil lang sa kulang siya ng magulang. Nabilog ang mga mata ni Jessa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero sir, baka po ikasira niyo yan sa imahe ninyo. Kayo ang CEO ng pinakamalaking kumpanya. Siguradong pag-uusapan kapag nakita na lang sinamahan ninyo ang anak ko. Bahagyang kumunot ang noon ni Gideon. I don't care about image, Jessa. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa negosyo. Hindi lahat ay tungkol sa reputasyon. Sometimes, it's about doing the right thing.
Hindi naman makatingin ng diretso si Jessa. Pumipintig ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero sir, paano kung isipin nila? Hayaan mo silang mag-isip. Putol agad ni Gideon. Akong bahala. Ang mahalaga, hindi maramdaman ng anak mo na mag-isa siya. Napatingin si Jessa sa kanyang amo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang panig nito na hindi nakikita ng kahit sino. Isang puso. Ngunit kahit ganoon, nagdadalawang isip pa rin siya. Alam niyang hindi biro ang hiling nito. Alam niyang kapag pumayag siya, magbabago ang lahat. Hindi lamang para kay Luis, kundi pati na rin para sa kanya. Matapos ang usapan, iniwan ni Gideon si Jessa na nakatayo pa rin sa gilid ng kusina. Hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila hindi mapakalma ang tibok ng puso. Pumasok muli sa study si Gideon, ngunit hindi rin niya maitago ang bigat ng nararamdaman. Ano nagtulak sa kanya na mag-alok ng ganon? Sa dinami-dami ng problema ng mundo, bakit isang batang hindi niya maalis sa isip? Samantala, sa loob ng kanyang maliit na silid, umupo si Jessa at pinagmasdan si Luis na natutulog. Iniisip niya ang alok ng kanyang amo. Totoo ba yon? Gagawin ba talagang ama ng anak niya ang mismong CEO na kinatatakutan at ginagalang ng lahat? Habang lumilipas ang oras, hindi na mawala sa isip ni Jessa ang sinabi ni Gideon. Ramdam niyang hindi iyon isang simpleng pakikialam. Ramdam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang naging tugon ng kanyang amo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung tatanggapin niya ang alok, mababago ang buhay ng anak niya. Hindi na muli siyang pagtatawanan sa event. Magkakaroon ng pagkakataon si Luis na maramdaman kung paano magkaroon ng isang tatay. Kahit panandalian lang. At sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ito na ba ang milagro na matagal niya nang ipinagdarasal? Dumating na nga ang araw na pinaka-ninenervyusa ni Jessa at ikinaiiyak ng ilang gabi ni Luis, ang Father's Day program sa St. Catherine's Academy. Maaga pa lang ay nagising na si Jessa upang ihanda ang uniforme ni Luis. Tahimik ang bata habang nagbibihis. Walang ngiti, walang sigla. Hawak niya ang kanyang maliit na bag at paboritong lapis. Tila ba pinipilit lang kumilos para hindi makadagdag sa bigat ng kanyang ina. Anak, mahinahang sabit ni Jessa at hinaplos ang buhok ni Luis. Kahit anong mangyari mamaya, tandaan mo, mahal na mahal kita. Ngumiti naman si Luis kahit pilit. Opo, ma. Ngunit bago pa man sila tuluyang lumabas, biglang dumating si Gideon sa may pintuan ng kusina. Suot niya ang simpleng polo shirt na kulay navy blue, maong pants at sneakers. Malayo sa karaniwang imahe niyang formal, nakasuit at seryoso. Halos mabitiwan naman ni Jessa ang hawak na bag ng anak. Handa na ba kayo? Tanong ni Gideon at diretso kay Luis. Nanlaki ang mga mata ng bata. Daddy Gideon? Mahina niyang bulong. Hindi makapaniwala. Tumango si Gideon at ngumiti ng bahagya. Tara, sama ako sa iyo ngayong araw. Pagdating sa St. Catherine's, halos lahat ng mga magulang at estudyante ay napatigil. Ang mga ina agad na nagbulungan. Siya ba yun? Si Mr. Gideon Velasquez? Naku, hindi ako makapaniwala. Siya ang tatay ng bata? Pero di ba maid lang yung si Jessa? Halos mabingi si Jessa sa ingay ng mga usapan. Gusto niyang magtago. Gusto niyang iwasan ang lahat ng mapanuring tingin. Ngunit naroon si Gideon. Matatag na naglalakad. Hawak ang kamay ni Luis. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Luis ay siya ang pinakaswerteng bata sa buong paaralan. Pagpasok nila sa auditorium, unti-unting natahimik ang lahat. Ang presensya ni Gideon ay tila nagdidikta ng otoridad. Lahat ay napatingin. Lahat ay napahinto. Ang CEO na kinatatakutan ng buong business industry, ngayon ay nakatayo sa entablado ng paaralan. Dala-dala ang isang bata. Yan ba ang manong bata? Bulong ng isang magulang, hindi makapaniwala. Hindi maaari.
Pero parang, siya nga. Kung siya nga, paano nangyari yon? Nakaupo si Louis sa tabi ni Gideon. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Samantalang si Jessa nakatayo sa likod, pinipigilan ng luha. Nagsimula ang programa. Isa-isang pinatawag ang mga bata kasama ang kanilang mga ama. May mga nag-present ng kanta, sayaw at iba pang activities. Nang tawagin ang pangalan ni Luis, muling lumingon ang lahat. Luis de la Cruz, with her father, Mr. Gideon Velasquez. Halos bumaligtad ang mundo ng mga naroon. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang iba ay halos mapanganga sa pagkagulat. Tumayo si Gideon at dinala si Luis sa entablado. Nakayakap ang bata sa kanyang kamay. Hindi matigil ang ngiti. Para sa kanya, ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Matapos ang activity, inimbitahan si Gideon upang magsalita. Tumayo siya sa gitna ng entablado. Hawak pa rin ang kamay ni Luis. Tahimik ang buong lugar. Parang lahat ay hinihintay ang kanyang sasabihin. Good morning. Panimula niya at malamig, ngunit matatag ang tinig. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako nandito. At alam kong marami na kayong iniisip. Pero hayaan niyong linawin ko ang isang bagay. Saglit siyang tumigil. Tumingin kay Luis na nakatingala sa kanya. Puno ng tiwala at saya. Every child, patuloy niya, deserves a father figure. Walang batang dapat maliitin dahil kulang siya sa pamilya. Walang batang dapat pagtawanan dahil hindi niya kasalanan kung paano siyang ipinanganak. Nagbulungan ng mga magulang, ngunit walang naglakas ng loob na sumabat. Ang boses ni Gideon ay puno ng otoridad. Isang boses na sanay silang sumunod. Kung may bata man na walang ama, hindi ibig sabihin noon ay kulang siya. Hindi ibig sabihin ay mas mababa siya kesa sa iba. At kung kinakailangan, ako mismo ang tatayo para ipakita na walang batang dapat maramdaman na hindi siya mahalaga. Hindi naman makapaniwala ang mga guro, mga magulang at mga estudyante. Si Mrs. Fontanilla mismo ay natigilan, nakatunganga habang pinagmasdan ng eksena. Hindi siya makapagsalita. Ang mga dating mapanlait na ina, biglang natahimik. Samantala si Luis ay nakangiti. Kumikis pa ang mga mata habang nakayakap sa Daddy Gideon. Ramdam niya sa kauna-unahang pagkakataon na hindi siya naiiba sa kanyang mga kaklase. At si Jessa, nakatayo sa gilid ng auditorium. Halos mabuwal sa emosyon. Ang luha niya ay tuloy-tuloy. Ngunit hindi iyon luha ng kahihiyan. Sa wakas, nakita niyang may isang taong handang tumindig para sa kanyang anak. Pagkatapos ng talumpate, nagpalakpakan ng mga guro at ilang mga magulang. Kahit hindi lahat ay kumbinsido, hindi nila kayang kontrahin ang sinabi ng CEO. Habang bumababa si Gideon mula sa entablado, buhat-buhat niya si Luis. Masaya ka ba? Tanong niya sa bata. Opo, Daddy Gideon. Tuwang-tuwang sagot naman ni Luis. Gumiti si Gideon at isang ngiting bihira niyang ipakita. At sa mga sandaling iyon, kahit hindi niya pa lubos maintindihan, alam niyang hindi lang simpleng pakikialam ang ginawa niya, kundi isang hakbang na magbabago sa kanyang buhay, sa buhay ni Luis at sa buhay ni Jessa. Matapos ang mainit na talumpati ni Gideon sa harap ng buong auditorium, nananatiling tahimik ang paligid. Parang may bumalot na bigat sa bawat sulok ng silid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Ang mga magulang na kanina lamang ay nagbubulungan at nagtatawanan tungkol sa bata, ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Mrs. Regina Fontanilla, na siyang pinakamaingay at mapanghusgang ina sa buong klase, ay nakaupo ngayon sa unahan. Nanlalaki ang mga mata at namumutla ang mukha. Kanina pa siyang nakabuka ang bibig. Tila ba may nais sabihin, ngunit walang lumalabas na salita. Ang babaeng laging may komento sa lahat, ngayon ay tila nilunok ang sariling dila. Imposible. Mahina niyang sambit sa sarili, halos pabulong. Ngunit kahit gustuhin niyang magsalita,
Ang presensya ni Gideon ang pumipigil sa kanya. Sino ba siya para kontrahin ang mismong CEO na may-ari ng school building na inuupahan ng kanilang mga anak? Sa gitna ng lahat ng tensyon, si Luis naman ay nakaupo sa tabi ni Gideon. Mahigpit na hawak ang kamay na tinawag niyang Daddy Gideon. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mukha. Para bang lahat ng sakit, lahat ng pangungutya na dinanas niya sa loob ng maraming taon ay biglang nabura sa isang iglap. Habang pinagmamasdan ng kanyang kaklase, napahinto rin ng ibang bata. Ang ilan ay namangha. Ang iba na may nagulat na ang batang madalas silang tuksohin ay biglang nasa piling ng pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod. Siya palang tatay niya? Bulong ng isa. Hindi ko akalain. Kaya pala scholar siya. Grabe, ang swerte niya, no? Ngunit para kay Luis, hindi iyon tungkol sa yaman o pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya naiiba, na mayroong tatayo sa tabi niya bilang isang ama. Samantala, sa pinakadulong bahagi ng auditorium nakatayo naman si Jessa. Pinagmamasdan ang eksena. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Gideon, ang lalaking kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang tapang at istriktong pamumuno, ay nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Hinahawakan ng kamay nito at buong tapang na ipagnagmamalaki ito sa harap ng lahat. Hindi napigilan ni Jessa ang mapaluha. Tahimik na gumulong ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa loob-loob niya, naramdaman niyang ito na ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ang pinaka ninanais niyang makita, na maramdaman ni Luis na hindi siya nag-iisa. Ngunit kasabay ng pagluha ay ang takot. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong kabutihan. Baka bukas magbago ang lahat. Baka bukas pagsisihan ni Gideon ang ginawa niya. Ngunit sa sandaling yon, pinili niyang namnamin ng saya ang makitang masaya ang kaniyang anak. Habang nagpapatuloy ang programa, ramdam ang katahimikan ng mga magulang. Ang mga elitistang ina na kanina'y masigasig sa pamumuna, ngayon ay halos hindi na makatingin kay Jessa. May ilan pang pilit na ngumingiti. Kunwari sang-ayon sa lahat ng nangyayari, ngunit halata sa kanilang mukha ang pagkabalisa. Hindi ako makapaniwala na mismong si Mr. Velasquez. Bulong ng isa. Kung siyang ama ng bata, wala tayong karapatang magtanong. Hindi na natin pwedeng pagtawanan si Luis. At sa isang sulok, si Mrs. Fontanilla ay nananatiling tahimik. Galit na galit siya, pero wala siyang magawa. Kahit ang kanyang kayabangan ay hindi kayang tumapat sa kapangyarihan ng isang Gideon Velasquez. Matapos ang talumpate, nagkaroon ng activity kung saan kailangang iguhit ng mga bata ang kanilang pamilya kasama ang tatay nila. Habang nagjo-drawing si Luis, abala rin si Gideon sa paggabay sa kanya. Pinagmamasdan siya ng lahat. Isang eksenang hindi kailanman iisiping mangyayari. Sa papel ni Luis, gumuhit siya ng isang batang babae na nakangiti, isang nanay at isang tatay na matangkad at nakasuit. Nang ipakita niya kay Gideon na pangiti ito. Maganda, Luis. Ako ba yan? Tanong niya. Opo, Daddy Gideon. Ikaw po ang tatay ko. Saglit naman natahimik si Gideon. Sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi iyon isang biro. May kung anong pamilyar na biglang tumama sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang umiti at palakasin ang loob ng bata. Natapos ang buong programa nang puno ng pagbate at palakpakan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon may kakaibang tensyon. Hindi makapagsalita ang mga mapanghusgang ina. Hindi makatingin ng diretso kay Jessa ang mga dating nagbubulong-bulungan laban sa kanya. Habang palabas ng auditorium, hawak ni Gideon ang kamay ni Luis. Habang si Jessa naman ay nakasunod, pinipigilan pa rin ang mga luha. Sa unang pagkakataon, hindi kahihiyan ng dala-dala palabas ng paaralan, kundi dangal. Sa gilid ng pasilyo, nanatili nakatayo si Mrs. Fontanilla, nakasandal sa dingding. Pinagmamasdan ng mag-ina at si Gideon, nakuyom ang kanyang kamao, halatang naiinggit at nangingit-ngit sa loob. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng manaik.
Hindi pwedeng ang anak ng isang katulong ang tanghaling bida. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang kanyang galit, wala siyang nagawa sa pagkakataong iyon. Ang kanyang tinig ay pinatahimik ng mismong presensya ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa kotse pa uwi, nakasandal si Louis sa balikat ni Gideon. Nakangiti pa rin, parang ayaw matapos ang araw. Si Jessa naman ay tahimik na nakatingin sa kanila mula sa kabilang upuan. Sa kanyang puso, may halong pasasalamat at pangamba. Pasasalamat dahil sa wakas, may tumayo para sa anak niya. Pangamba dahil hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang ganitong kabutihan. Ngunit alam niya ang isang bagay. Simula ngayong araw, hindi na muling magiging pareho ang buhay nila. Mula ng araw ng Father's Day program, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Louis at ni Jessa. Ang batang dati lagi nakayukot umiiyak dahil sa pangungutya, ngayon ay madalas na nakangiti at masigla. Hindi na siya nag-aatubiling sumali sa mga gawain sa klase at hindi na siya natatakot sa tingin ng mga kaklase niya. Ang dahilan? Si Gideon Velasquez, ang CEO na hindi inaasahang pumuno sa kawalan ng isang ama sa buhay ng bata. Lumipas ang mga araw at tuwing weekend, hindi na bastang nakukulong si Gideon sa kanyang opisina o sa mga business meeting. Sa halip, naglalaan siya ng oras para kay Louis. Inaakyat niya ang bata mula sa maliit nilang kwarto sa servants' quarters at saka ito ay sinasama sa garden ng mansyon. Minsan pa ay dinadala sa labas para maglaro o kumain. "Daddy Gideon, ang laki ng garden!" Sigaw ni Louis habang tumatakbo sa damuhan. "Sa'yo yan ngayon, ikaw ang hari dito," tugon pa ni Gideon. Natatawang pinagmasdan ng bata. May mga pagkakataong dinadala rin niya si Louis sa opisina, habang abala naman siya sa pagbabasa ng mga report. Nasa kabilang mesa si Louis, gumuguhit ng mga cartoon characters at minsan ay nagpiprint ng mga larawan sa computer ng sekretarya. Ilang beses may board member ang napadaan at nagulat. "Mr. Velasquez, sino po yung bata?" Saglit na tumingin si Gideon, ngumiti at simpleng sumagot. "My kid." Nagulat naman ang board member pero walang nagtanong pa. Ang bigat ng pangalan ni Gideon ay sapat na para hindi sila makialam. Hindi naman namalayan ni Gideon unti-unting bumabalik ang init ng damdaming matagal niya nang nakalimutan. Sa bawat tawa ni Louis, sa bawat simpleng yakap, tila ba bumabalik ang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niya nang ibinaon sa trabaho. Isang gabi, habang nasa veranda ng mansyon, nakipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigang si Daniel na minsang dumalaw. Hindi ako makapaniwala. Natatawang wika ni Daniel habang pinagmamasan si Louis na abala sa pagpipinta sa maliit na mesa. "Ikaw nang nakikita ako naglalaro kasamang isang bata. The Gideon Velasquez I know only cares about stocks and deals." Napalingon si Gideon, ngunit may ngiti sa labi. Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari. Pero tuwing kasama ko siya, parang may parte ng buhay ko na kompleto. "Parang anak mo nga talaga siya." Biro pa ni Daniel. Napatingin naman si Gideon kay Louis na masayang kumakanta habang nagpipinta. Mahina siyang natawa. "Hindi lang parang Dan. Ramdam ko Anak ko siya." Sa panig naman ni Louis, hindi matatawaran ang kanyang saya. Sa unang pagkakataon, may taong tinatawag niyang daddy. Kahit alam niyang hindi siya tunay na ama, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi habang inaayos ni Jess ang kanyang uniform para bukas, lumapit si Louis at masiglang kinuwento ang bonding nila. "Ma, alam mo ba, tinuruan ako ni Daddy Gideon na mag-basketball. Tapos sabi niya, kahit maliit ako, mabilis naman ako. Kaya daw, kaya ko rin maging magaling." Napangiti naman si Jessa. Kahit may halong kaba sa kanyang puso, hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Masaya ka ba, anak?" "Opo, ma, ang saya ko po. Parang normal na rin ako katulad ng iba. May daddy na rin ako." Halos maiyak naman si Jessa, ngunit itinago niya ang kanyang emosyon sa isang ngiti.
Ngunit hindi rin maiwasan na pag-usapan nito ng ibang tao. Sa mansyon, palihim na nagtatanungan ng mga kasambahay. Grabe si Sir Gideon, laging kasama si Luis. Baka naman anak niya talaga. Di kaya? Pero kung hindi, bakit yun siya ka-protective doon? Sa eskwela naman may mga magulang na unti-unti ring tumigil sa panlalait. Ngunit may ilan pa rin nagtataka. Kung hindi siya yung tunay na ama, bakit yun ang trato niya doon sa bata? Siguro may utang na loob siya sa pamilya ng bata. Ngunit hindi naman alintana ni Gideon ang mga espekulasyon. Para sa kanya, mas mahalaga na makita si Luis na masaya. Samantala, sa puso naman ni Jessa, may halong pasasalamat at pangamba. Nakikita niya kung gaano kasaya si Luis at kung gaano namang kabuti si Gideon sa kanyang anak. Ngunit hindi niya maiwasang matakot. Hanggang kailan to? Tanong niya sa sarili. Paano kung isang araw, magsawa si Sir Gideon? Paano kung bigla na lang siyang magbago ng isip? Ngunit tuwing nakikita niya ang masasayang mukha ng kanyang anak, pinipili niyang itikom ang kanyang bibig at hayaang magpatuloy ang kasalukuyang kaligayahan. Isang linggo ng hapon, naglaro si Luis at Gideon ng chess sa sala sa mansyon. Habang abala sila, nakaupo naman si Jessa sa gilid. Tahimik na pinagmasdan ng dalawa. Checkmate, wika ni Gideon. Ngunit agad niyang natawa nang makita ang reaksyon ng bata. Hindi po. Tingnan niyo po, pwede ko pa pong ilipat ito. Sagot ni Luis. Ipinapakita ang kanyang estratehiya. Napailing na lamang si Gideon, ngunit hinayaan na rin ng bata. Sige, panalo ka na. Nagtawanan silang pareho. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jessa na para silang tunay na pamilya. Sa mga sumunod na araw lalong naging malapit ang CEO sa bata. At kahit maraming tanong sa paligid, isa lang ang malinaw. Nagsisimula na ang isang panibagong yugto sa kanilang buhay. Isang yugto kung saan ang isang bata na dati kinukot siya, ngayon ay pinagmamalaki. At isang ama-ama na dati malamig at walang pakialam, ngayon ay unti-unti nang natututong magmahal. Sa mga sumunod na linggo, hindi nalingid sa kahit sino sa mansyon ang kakaibang pagiging malapit ni Gideon kay Luis. Dati-rati bihira nilang makita ang kanilang amo sa labas ng opisina o study. Laging nakalubog sa trabaho at halos hindi nakikisalamuha. Ngunit ngayon, madalas itong makitang naglalakad sa hardin kasama ang bata. Nagtuturo ng basketball sa likod bahay. O minsan pa nga'y nag-aalmusal silang tatlo. Si Luis, si Jessa at si Gideon na parang isang tunay na pamilya. Grabe, hindi ko na-expect na ganyan si Sir. Bulong ng isang kasambahay habang nagwawalay sa veranda. Lagi na lang kasama si Luis. Parang anak talagang turing niya, no? Hindi lang yon. Sagot naman ng isa sabay kindat. Tingnan mo yang si Jessa. Lagi ring nasa tabi niya. Baka naman may something talaga sila. Nagkatinginan ng dalawa sabay nagtawanan. Nako, kung ako si Jessa, jackpot na yon. Imagine, boss natin, CEO, pinakamayaman sa bansa, tapos sweet pa sa anak mo. Aba, malay mo, siya na ang susunod na madam ng mansyon. Isang hapon, habang naglalabas si Jessa sa likod, lumapit ang kasamahan niyang si Marites. Kilala sa pagiging tsismosa, umupo ito sa tabi sabay bulong. Alam mo, Jess, baka may gusto sa'yo si Sir. Napasinghap naman si Jess at agad tinakpan ng bibig. Ha? Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Baka marinig ka. Ngunit tumawa lamang si Marites. Tignan mo na lang ha. Bakit naman bigla naging interesado si Sir sa anak mo? Hindi ba't dati wala naman siyang pakialam sa kahit sino sa atin? Tapos ngayon, halos araw-araw kasama kayo. Marites, hindi ganun yun. Depensa ni Jessa, pilit na kalmado. Si Sir, mabait lang. Siguro naaawa lang kay Luis kasi wala siyang tatay. Umirap si Marites. Awang-awa o in love? Natahimik naman si Jessa. Hindi alam kung ano ang isasagot. Totoo,
Iba ang naging trato ni Gideon sa kanila nitong mga huling araw. Pero imposible. Wala siyang karapatang mag-isip ng ganon, lalo na't siya'y isang kasambahay lamang. Habang lumilipas ang mga araw, hindi rin maitago ni Jessa na naaapektuhan siya. Kapag nakikita niyang binubuhat ni Gideon si Luis at tinatawanan ng mga biro ng bata, may kung anong init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng init ay takot. Hindi, Jessa. Huwag kang magpakatanga. Amo mo siya. Isa lang siyang mabuting tao na naaawa sa anak mo. Hanggang doon lang yon. Gayunpaman, tuwing binabanggit ng ibang kasambahay na bagay silang dalawa ni Gideon, hindi niya mapigilang mamula at mapanggap na abala sa gawaing bahay. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. May ilan sa mga kasambahay na nagsisimulang makaramdam ng inggit kay Jessa. Bakit siya lang pinapansin? Bulong ng isa habang nagliligpit ng mga pinggan. Oo nga, dami naman sa atin dito. Pero bakit parang espesyal siya? May ilan pa nagsabing baka ginagamit lang ni Jessa ang anak para makalapit kay Gideon. Ang mga bulungang ito ay unti-unting lumalaganap sa loob ng mansyon. At kahit pilit man niyang iwasan, nararamdaman pa rin ni Jessa ang malamig na tingin ng ilan niyang co-workers. Isang Sabado ng hapon, naglalaro sina Luis at Gideon ng badminton sa hardin. Nakaupo si Jessa sa kilid. Pinagmamasdan sila. Ma, tingnan mo! Ang galing ni Daddy Gideon! Sigaw ni Luis habang tinuturo ang amo. Napatawa si Gideon. Hindi, ikaw ang magaling. Talagang mabilis ka. Kitang-kita ni Jessa ang saya sa mukha ng anak. Ngunit hindi rin niya maiwasang mapansin kung paanong tumingin si Gideon sa kanya paminsan-minsan. Isang tingin na hindi niya maipaliwanag. Uy, Jessa! Biglang bulong na Marites sa sumulpot mula sa likod. Kung titigan ka ni Sir ng ganyan, baka mahulog ka na rin. Halos mahulog ang hawak na bote ni Jessa. Ano ka ba Marites? Huwag kang maingay. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya rin maitago ang kabog ng kanyang dibdib. Kinagabihan habang pinapahiga si Luis, nakatitig si Jessa sa kisame. Bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng kasamahan. Baka may gusto sa'yo si boss kaya ganyan. Umiling siya at pinilit itaboy ang ideya. Hindi, imposible. Isa lang akong katulong. At siya si Gideon Velasquez. Ngunit habang may nararamdaman niya ang pag-aalaga ni Gideon, lalo siyang naguguluhan. Lumipas pa ang mga linggo at lalo pang lumalalim ang koneksyon ni Gideon at Luis. Lalong nagkaroon ng dahilan ng mga kasambahay para bulungan si Jessa. Parang pamilya sila, no? Hindi kaya si Luis tunay na anak ni Sir? Kung totoo yon, malaking gulo to. Habang lalong lumalakas sa mga chismis, lalong lumulubog si Jessa sa pagkalito. Pasasalamat man ang naramdaman niya sa ginawa ni Gideon, hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang mga mata ng mga taong nagsasabing may relasyon sila ng kanyang amo. At sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Unti-unti siyang kinikiliti ng isang damdamin na matagal niya nang pinatay. Ang pag-asa na baka may lugar pa siya sa buhay ng isang lalaking tulad ni Gideon. Simula nang masali si Gideon sa Father's Day program ni Luis, unti-unti nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang lalaking kilala sa pagiging malamig, seryoso at walang oras para sa kahit ano maliban sa negosyo, ngayon ay madalas ang makita na nakangiti. Mas magaan ang aura at mas nakababad sa paligid ng kaniyang pamilya. Hindi man opisyal pero ramdam iyon ng lahat. Si Jessa naman na dati lagi nakayuko at halos umiwas sa makasalubong ang amo ay unti-unti rin nagbago. Habang nakikita niya kung paano trenato ni Gideon si Luis, kung paano niya ginagabayan, tinatawanan at kinakausap ng may malasakit, hindi niya mapigilan ang maramdaman ng isang bagay na matagal niya nang pinipigil. Paghanga. Isang umaga habang nag-aalmusal si Gideon at si Luis, pinagmasdan ni Jessa mula sa gilid ng dalawa. Nakangiti si Luis habang kinikwento ang kanyang drawing project
At nakikinig naman ng mabuti si Gideon. Tumatawa pa paminsan-minsan. Hindi ko siya nakita ang ganito dati. Bulong ni Jessa sa sarili. Akala ko hindi marunong umiti si Sir Gideon. Pero tingnan mo siya ngayon. Para siyang ibang tao. Napahawak siya sa kanyang dibdib tuwing nahuhuli niya nakatingin sa kanya si Gideon. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis siyang umiwas. Natatakot na baka mabasa nito ang kanyang damdamin. Isang gabi matapos siyang patulugin ni Luis, nakaupo naman si Jessa sa gilid ng kama. Hindi siya mapakali kaya't binuksan niya ang lumang kahon na matagal niya nang itinatago. Sa loob nito, naroon pa rin ang iilang alaala ng nakaraan. Ang kupas na litrato ng isang lalaki na minsang dumaan sa kanyang buhay. At doon, bumalik ang lahat ng alaala. 8 taon na nakalilipas, isang batang Jessa na bagong lipat sa syudad, inosente at puno ng pangarap. Ngunit isang gabi, sa gitna ng dilim, nagbago ang lahat. Naaalala niya kung paano siya sinaklot ng takot nang biglang umatake ang isang aso sa kanto. Nakatakbo siya, ngunit kinagat siya sa binti. Umiyak at sugatan. Muntik na siyang mawala ng ulirat kung hindi dumating ang isang estranghero. Isang lalaking batipuno, may matalim na mga mata at may presensyang nagbigay sa kanya ng seguridad. Okay ka lang? Tanong ng lalaki noon. Hawak ang kanyang braso habang tinutulungan siyang makatayo. Dinala siya nito sa ospital. Tiniyak na maayos ang kanyang sugat. At matapos ang lahat, nauwi ang gabing iyon sa isang bagay na hindi niya inasahan. Isang one-night stand na dulot ng halo-halong emosyon, takot, pagod, at pagnanais sa may taong magpahalaga sa kanya, kahit sandali lang. Kinabukasan, pagising niya, wala na ang lalaki. Iniwan lamang siya ng alaala at ng gabing kailanman ay hindi niya malilimutan. At mula noon, nabuhay na siyang mag-isa. Inalagaan ng anak na siyang bunga ng gabing iyon, si Luis. Habang pinagmamasan ang litrato ay napaisip si Jessa. Kung buhay pa man siya sa alaala ko, ano kayang mararamdaman ko kung sakaling makita ko siya muli? Ngunit kasabay ng tanong na iyon, sumulpot ang mukha ni Gideon sa kanyang isipan. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan ng kanyang pag-akay kay Luis, at ang paraan ng kanyang pagtindig sa harap ng lahat upang ipagtanggol ang anak. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ano ba to, Jessa? Bakit parang natututo na naman akong kiligin? Hindi pwede. Hindi dapat. Kinabukasan habang nag-aayos siya ng bulaklak sa sala, dumaan si Gideon kasama si Luis. Maganda ka na, pupunta tayo sa park. Wika nito sa bata. Opo, Daddy Gideon. Sagot naman ni Luis. Masayang tumakbo papunta sa kwarto. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Jessa. Saglit lang iyon, ngunit para bang humaba ang oras. May ngiti sa labi ni Gideon at hindi niya alam kung bakit. Ngunit tumalon ang kanyang puso. Nang makalayo ito ay napayuko siya at napapulong. Parang siya yung taong hinintay ko noon. Ngunit agad niyang pinutol ang sariling iniisip. Hindi, Jessa, huwag ka magpakatanga. Amo mo siya. Isa siyang Velasquez. Samantalang ikaw, isa ka lang kasambahay. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, ramdam niyang nagsisimula na siyang mahulog. Sa bawat oras na nakikita niyang pinapasay ni Gideon ang kanyang anak, lalo siyang napapahanga. Sa bawat pagkakataon na ipinapakita nitong hindi niya iniintindi ang opinyon ng iba, lalo siyang natutunaw. At sa mga gabing siya ay nag-iisa, muling bumabalik ang nakaraan. Ang estrangherong minsang dumaan sa kanyang buhay, ang gabing hindi niya malimutan. At ngayon, ang presensya ni Gideon na tila ba unti-unti nagpapalapit sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, muling tinitigan ni Jess ang litrato ng estranghero. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas malinaw na sa kanyang isip ang mukha ni Gideon kaysa sa nakaraan. At doon niya napagtanto, nagsisimula na siyang mahulog. Isang simula na maaaring magbago ng lahat, ngunit maaari ring magdala ng bagong sugat. 8 taon na ang nakaraan mula nung gabing yon, ngunit sa diwa pa rin kay Jessa ang bawat detalye.
Sa bawat pagtitig niya sa pekla at sa kanyang binti, bumabalik ang alaala ng isang gabi na bumago sa lahat. Isang gabing puno ng sakit, takot, ngunit nag-iwan din ng isang biyaya sa kanyang buhay, si Luis. Noon, 21 pa lamang si Jessa. Baguhan siya sa syudad. Dala ang pangarap na makahanap ng mas magandang trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Galing siya noon sa isang maliit na kainan kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Habang pauwi, naglakad siya sa madilim na kalsada, bitbit ang maliit na bag. Iniisip kung paano niya mapapabuti pa ang kinabukasan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may aso na nakatakas mula sa bakuran ng isang bahay. Aray! Sigaw ni Jessa nang biglang kagatin ng aso ang kanyang binti. Bumagsak siya sa sementadong kalsada. Sugatan, nanginginig at hindi malaman ang gagawin. Mula sa madilim, dumating ang isang lalaki. Matangkad, matipuno at may matalim na tingin. Bitbit nito ang tali ng aso. Habol-habol ang alaga niyang nakawala. Diyos ko, miss, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki habang mabilis na pinaloob muli sa tali ang kanyang aso. Lumapit siya kay Jessa at inalalayan nito patayo. Hindi naman makapagsalita si Jessa. Nanginginig siya. Halos himatayin sa sakit at takot. Nakita ng lalaki ang sugat sa kanyang binti. Malalim at dumudugo. Kailangan nating dalhin ka sa ospital ngayon din. Hindi na siya nakatanggi. Sa bilis sa mga pangyayari, binuhat siya ng lalaki at isinakay sa kotse nitong nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagdating sa ospital, siya mismo ang nag-asikaso kay Jessa. Pinabayaran ng lahat ng gamot. Tiniyak na maayos ang sugat at hindi siya iniwan hanggang matapos ang treatment. Salamat. Mahinang sabit ni Jessa habang nakaupo sa gilid ng kama. Wala yon, sagot naman ng lalaki. Kasalanan ko. Ako may-ari ng aso. Kung hindi sana nakawala, umiling si Jessa. Hindi mo naman ginusto yan eh. Tsaka, buti na lang dumating ka. Kung hindi, ewan ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong init ang dumaloy sa loob ng silid. Isang uri ng koneksyon na hindi nila maipaliwanag. Matapos ma-discharge si Jessa, inalok siya ng lalaki na ihatid. Sa biyahe, nagkwentuhan sila. Nalaman niyang matagal na nakatira sa syudad ang lalaki. Abala sa trabaho at halos walang oras para sa sarili. Pagdating sa maliit na inuupahan ni Jessa, nag-atubili itong bumaba. Kita sa kanyang mukha ang kaba at pagod. Sigurado ka bang ayos ka na? Tanong naman ng lalaki. Oo naman, sagot ni Jessa pero halata ang takot sa kanyang tinig. Hindi niya pa rin matanggal sa isip ang kapagkagat ng aso. Sa isang iglap, napansin ng lalaki ang kanyang pangangatog. At sa halip na iwan siya ay sinamahan siya sa loob upang siguraduhin na ligtas siya. Doon nagsimula ang isang gabing hindi nila inaasahan. Nagbukas sila ng alak para mawalan ng kaba at takot. Unti-unting lumuwag ang loob ni Jessa. Ang dating takot ay napalitan ng init ng presensya ng estranghero. At bago pa niya namalayan, nauwi sa isang mapusok na sandali ang lahat. Ngunit pagsapit ng umaga, nagising si Jessa na mag-isa. Ang kama ay malamig na. Ang lalaki ay wala na. Tanging iniwang alaala lamang ang gabing iyon at isang sugat sa kanyang binti na nagsilbing paalala. Wala man lang pangalan. Bulong niya noon habang humahagulhol. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na mga araw. At makalipas ang isang buwan, natuklasan niyang siya ay nagdadalang tao. Naging mabigat ang kanyang sitwasyon. Wala siyang matakbuhan, wala siyang masabihan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ituloy ang pagbubuntis. At doon isinilang si Luis, ang anak na siyang naging lakas niya sa lahat ng laban sa buhay. Walang ama, walang kasamang lalaki. Ngunit puno ng pagmamahal. At mula noon, binitbit niya ang sekreto ng nakaraan. Ang sekreto ng isang gabing bumago sa kanyang buhay. Ngayon, habang nakatingin si Jessa sa natutulog na si Luis, hindi niya na mapigilang maalala ang lahat. Kung sino man ang estrangherong yon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, narito ang anak ko.
Siya ang pinakamahalagang biyaya ng buhay ko. Ngunit sa sulok ng kanyang puso, hindi pa rin siya lubusang malaya. May tanong pa rin nananatili. Bakit parang bawat titig ni Gideon, may pamilyar ako nakikita? At doon nagsimulang umusbong ang hinala na baka ang lalaking minsan niyang nakasama sa isang gabi at ang lalaking ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang anak ay iisa. Tahimik ang gabi sa mansyon. Sa labas ay maririnig ang mahinang huni ng kuliglig at ang ihip ng malamig na hangin. Sa loob naman ng kusina abala si Jessa sa paghuhugas sa mga plato. Matapos ang hapunan, karaniwan na sa kanya ang ganitong gawain. Ngunit ngayong gabi, ramdam niya ang bigat ng tibok ng kanyang puso. Mula sa may veranda, dumaan si Gideon. Hindi ito naka-formal attire kagaya ng nakasanayan. Suot lamang niya ay simpleng gray na t-shirt at jogging pants. Para kay Jessa, ibang-iba ang dating nito. Hindi ang matatag na CEO, kundi isang simpleng lalaki lamang. Late ka na yatang nag-aayos, wika ni Gideon, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nagulat si Jessa at halos mabitawan ang braso. Sir, oo medyo natagalan lang po. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Gideon habang nagbabanlaw ng mga pinggan. May kakaibang titig sa mga mata nito. Isang titig na hindi niya maipaliwanag. Para bang may hinahanap ito o may gustong alalahanin. Nang matapos si Jessa, agad niyang pinunasan ng kamay gamit ang tuwalya. Maiwan ko na po kayo, sir. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, nagsalita si Gideon. Jessa, malalim ang boses ni Gideon, may halong pag-aalinlangan. May pagkakataon ba na nagkita na tayo dati? Natigilan si Jessa, halos sumigil ang kanyang paghinga. Ang tanong na ito ang matagal niya nang kinatatakutan, na baka isang araw, maalala ni Gideon ang nakaraan. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Pilit niyang ngumiti, bagamat halata ang kaba sa kanyang boses. Tuloy-tuloy si Gideon, hindi bumibitaw ang tingin. Hindi ko alam pero tuwing nakikita kita, parang may pamilyar. Para bang hindi na itong unang beses nating nagkasalubong ang landas? Agad na umiwas ang tingin ni Jessa. Pilit niyang kinontrol ang sarili. Ngunit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Siguro po nakikita lang tayo dito sa mansyon, sir. Baka po dahil matagal na akong nagsisilbi sa inyo kaya ganon ang pakiramdam ninyo? Tumango si Gideon. Ngunit halatang hindi nito pagkumbinsi sa sarili. Siguro nga. Ngunit kahit matapos ang usapan, nananatiling malalim ang iniisip ng CEO. May bahagi sa kanyang alaala na tila gustong kumawala. Ngunit hindi pa niya lubos na matukoy. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Gideon ang tanong. Tuwing nakikita niya si Jessa, kapag pinapatawa ni Luis, kapag nagluluto sa kusina, o kahit simpleng naglalakad sa bakuran, lagi niyang nararamdaman ang pamilyar na damdaming iyon. Isang gabi, nakaupo silang tatlo sa sala. Si Luis ay nanonood ng cartoons. Si Jessa naman ay tahimik na nanggagansilyo. At si Gideon ay nagbabasa ng dokumento. Ngunit hindi mapigilan ni Gideon ang palihim na pagtingin kay Jessa. Bakit parang siya? Bulong niya sa sarili. Bakit parang matagal ko na siyang kilala? Samantala si Jessa naman ay halos hindi na makatulog sa gabi. Ang mga salitang binitiwan ni Gideon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. May pagkakataon ba na nakita na tayo dati? Oo, naisip niya. At hindi lang basta pagkikita. Isang gabing hindi niya malilimutan. Ngunit paano niya sasabihin? Paano kung malaman ni Gideon na si Luis ay hindi lamang simpleng bata na kanyang tinulungan, kundi bunga ng kanilang nakaraan? Pinili niyang manahimik. Hindi, Jessa. Hindi mo pwedeng sabihin. Ayaw mong masirang tahimik na buhay na meron kayo ngayon, diba? Ayaw mong mawalan si Luis ng bagong kasiyahan?
Isang gabi, matapos maglaro si Louis sa garden, inalalayan ni Gideon si Jessa papunta sa veranda para magpahinga. Umupo sila sa mahabang upuan. Nakatingin sa mga bituin. Tahimik ang sandali at muling bumalot ang parehong pakiramdam kay Gideon. Alam mo, Jessa, mahina nitong wika. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Hindi lang dito, hindi lang sa trabaho. Mas malalim pa. Napayo ko si Jessa at pinipigilan ng mga luha. Baka guni-guni lang po, sir. Ngumiti si Gideon. Ngunit baka sa kanyang mata ang pagkasabik na alamin ang katotohanan. Pagbalik nila sa kanilang mga kwarto, hindi mapakali si Jessa. Habang nakahiga sa tabi ni Luis, mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Anak, mahina niyang bulong. Kung malaman man niya ang totoo, handa ka na ba? Ngunit si Luis ay mahimbing nang natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng sekreto na itinago ng kanyang ina sa loob ng 8 taon. Samantala si Gideon naman ay nakaupo sa study. Hawak ang isang baso ng alak. Hindi siya makapag-focus sa mga dokumento sa kanyang mesa. Sa halip, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Jessa sa kanyang isipan. Bakit parang siya? Bulong niya sa sarili. At bakit sa tuwing kasama ko si Luis? Para bang masigit pa ang koneksyon namin kaysa sa iniisip ko? At sa mga susunod na araw, sisimulan niyang tuklasin ang katotohanan. Maingay ang mansyon ng umagang yon. May mga staff na nagmamadaling nag-aayos para sa isang darating na business dinner na gaganapin mismo sa bahay ni Gideon. Si Gideon ay nasa sala na, nakatayo at nakakunot ang noo, habang pinapagalitan ng isang empleyadong nagkamali ng mga dokumentong ipinadala sa kanya. Ganito ba ang kalidad ng trabaho na inaasahan ko? Mariing boses ni Gideon. Mariing nakapamewang habang naglalakad pabalik-balik. Kung hindi niyo kayang gawin ng tama, bakit ko pa kayo binabayaran? Tahimik ang buong paligid. Ramdam ng lahat ang tensyon. Si Jessa na abala sa pag-aayos ng mga plato at baso sa dining area ay hindi na halos makahinga sa kaba dahil sa tindi ng presensya ng CEO. Habang nagmamadali si Jessa, naiayos ang wine glass sa tray, hindi niya napansin ang patak ng tubig sa sahig. Paglakad niya, bigla siyang nadulas. Sumigaw siya ng malakas. Halos bumagsak ang tray na may lamang baso. Agad niya itong nahawakan at nailigtas mula sa pagbagsak. Ngunit siya mismo ay bumagsak sa gilid at bahagyang napunit ang laylayan ng kanyang palda. Nakita naman niya ni Gideon. Agad siyang lumapit, humawak sa braso ni Jessa para tulungan itong tumayo. Are you okay? Tumango si Jessa, bagamat bahagyang nanginginig. Ngunit sa pagyuko ni Gideon para tiyaking maayos ang lagay niya, doon niya nakita ang bagay na bumago sa lahat. Ang peklat sa binti ni Jessa. Parang biglang tumigil ang oras para kay Gideon. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mawala ng salita. Ang peklat na iyon, ang kagat ng aso. Ang marka ng gabing hindi niya makalimutan 8 taon na ang nakararaan. That bite scar. Mahina niyang bulong. Halos hindi makapaniwala. It's the same. Napatingin si Jessa at nagulat sa kanyang sinabi. Sir? Ngunit hindi na siya nakasagot agad. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala kay Gideon. Ang gabi nakawala ang kanyang aso. Ang babaeng tinulungan niyang dalhin sa ospital. Ang takot at luha sa kanyang mga mata. At ang gabing nauwi sa isang pagkakamaling hindi niya kailanman inaasahan. At ngayon, nasa harap niya si Jessa. Hindi. Imposible. Mahina niyang wika. Halos para sa sarili. Ikaw? Ikaw ba yung babae? Natigilan si Jessa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang iniwas ang tingin. Ngunit alam niyang huli na. Ang peklat ang nagbunyag ng sekreto na matagal niyang tinatago.
Sir, wala pong ibig sabihin to. Pilit niyang depensa. Matagal na po ito, hindi na importante. Ngunit hindi makapaniwala si Gideon. Hawak pa rin niya ang kanyang braso. Tila ayaw siyang pakawalan. Ikaw nga. Ikaw nga yung babae noong gabing nakagat ng aso. Ikaw yung dinala ko sa ospital. Humigpit ang hawak niya at ang tinig ay puno ng pagkagulat at emosyon. Diyos ko, tayo magkasama ng gabing yun. Mabilis na bumalik sa isip ni Gideon ang bawat detalye. Ang takot sa mga mata ni Jessa. Ang paraang tinawag siya nito habang hawak ang kanyang kamay sa ospital. Ang init ng kanilang gabi na nauwi sa isang alaala na matagal niyang ibinaon. At ngayon, malinaw sa kanya. Si Jessa, ang babaeng yon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya na ang tinig ay may halong galit, sakit at pagkalito. Nangilid ang mga luha ni Jessa, ngunit pilit niyang tinago. Sir, wala naman dapat sabihin. Isang gabi lang naman yon. Hindi ko inasahan na magkikita pa tayo. Hindi ko rin akalain na maaalala niyo pa. Hindi ko makalimutan yon. Sagot ni Gideon na matalim ang mga mata. At ngayon narito ka, sa harap ko. Dala ang peklat na nagpapaalala sa lahat. Napayuko si Jessa, halos hindi na makapagsalita. Ang lihim na itinago niya sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang nabubunyag. Sa loob-loob ni Gideon nagsimulang mabuo ang larawan. Ang bata, si Luis, ang kanyang edad, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nararamdaman niya. At ngayon, ang peklat na nagpatunay na si Jessa nga ang babaeng iyon mula sa nakaraan. Luis, mahina niyang bulong. Ang isip ay puno ng tanong. Kung ganon, siya ba? Agad na tumingin si Jessa, nanginginig at namumutla. Sir, please wag niyo nang itugtong pa. Hindi niyo kailangang malaman. Ngunit alam ni Gideon na may katotohanan sa likod ng lahat. Tahimik ang buong paligid. Ang mga staff ay nagmamasid mula sa malayo. Hindi batid ang bigat ng usapan. Para kay Gideon at Jessa, tila silang dalawa lamang ang naroon. Ito ang dahilan kung bakit ko nararamdaman na pamilyar ka. Wika ni Gideon na halos pabulong. Hindi ako nagkamali. Ikaw yon, Jessa. Ikaw ang babaeng yon. Hindi makasagot si Jessa. Tanging luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. At sa sandaling yon, alam nilang pareho. Wala nang takas. Ang peklat ay naging tulay sa pagbabalik ng katotohanan. Hindi mapakali si Gideon matapos niyang makita ang peklat ni Jessa. Simula ng gabing yon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang gabing iyon, 8 taon na ang nakakaraan. Nang may babaeng nasugatan dahil sa kanyang aso, kalaunan ay nagbigay sa kanya ng isang gabing hindi niya nalimutan. At ngayon natuklasan niyang si Jessa palang babaeng yon, isa na lang ang tanong na kailangang masagot. Si Luis ba ay anak niya? Sa loob ng kanyang opisina, lihim na nag-utos si Gideon sa kanyang assistant. Kailangan ko makuha ang sample ng buhok o kahit anong bagay na galing kay Luis. Discreetly, walang makakaalam. Kinabukasan, dinala sa kanya ng assistant ay isang peraso ng suklay na gamit ng bata. Halos nanginginig pa ang kamay nang ibigay iyon sa laboratorio para sa DNA test. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Nakaupo siya, mag-isa sa study nang buksan niya ang sobre. Tumigil ang kanyang paghinga habang binabasa ang nakasulat. 99.9% probability. Gideon Velasquez is the biological father of Luis Ramirez. Halos malaglag ang sobre sa kanyang kamay. Umikot ang kanyang mundo. Totoo nga, si Luis ang kanyang anak. Kinagabihan, hindi na nakabigil si Gideon. Pumasok siya sa kusina kung saan nagliligpit si Jessa. Jessa, seryoso ang kanyang tinig. Napalingon ng babae. Nagulat sa bigat ng boses nito.
Sir, ano po yon? Humarap si Gideon. Hawak pa rin ang papel ng DNA test. Malalim ang kanyang mga mata. Puno ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi? Mariin niyang tanong. Akong ama ni Luis. Halos mabitawan ni Jessa ang basong hawak niya. Namutla siya at natulala. Sir, lumapit si Gideon at ang tinig ay puno ng sakit at galit. Bakit? 8 taon, Jessa. 8 taon na hindi ko nakilalang anak ko. 8 taon na wala akong alam. Bakit mo tinago sa akin? Hindi na napigilan ni Jessa ang pagluha. Natakot ako. Mahinang sagot niya. Noong gabing iyon, hindi ko alam kung sino ka. Hindi mo malang iniwan ang pangalan mo. Kinabukasan wala ka na. Akala ko hindi mo ako maaalala. Pero hindi ba dapat? Putol ni Gideon ay nangihinig ang boses. Hindi ba dapat sinabi mo pa rin? Kahit pa paano may karapatan akong malaman. Nangilid ang luha ni Jessa habang nagsasalita. Gideon, wala akong lakas ng loob. Kasambahay lang ako. Wala akong kapangyarihan. Ay, ikaw, isang Velasquez. Paano ako lalapit sa'yo at sasabihin na may anak tayo? Anong iisipin mo sa akin? Na ginagamit ko ang bata para makaakyat sa buhay? Na isa lang akong babae na nagagamit ng pagkakataon? Huminga siya ng malalim. Nanginginig pa rin ang tinig. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa buhay mo. Ayokong pumasok sa mundo mo nang wala ka sa loob. Mas pinili kong palakihin si Luis na mag-isa. Kahit mahirap. Basta't alam kong hindi niya mararamdaman na kulang siya. Napayo ko si Gideon. Hawak-hawak ang papel. Kita sa kanyang mukha ang pagdurusa. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Sa lahat ng taong kilala ko. Ikaw pa ang babae nagbigay sa akin ng pinakamahalagang bagay. Ang anak. At nalaman ko lang ito dahil sa peklat. Dahil sa DNA test na ako pang naghanap. Umiling siya. Ang tinig ay puno ng puot sa sarili. Kung sinabi mo lang noon, sana 8 taon na akong kasama ni Luis. Sana. 8 taon na akong naging ama sa kanya. Lalong bumuhos ang luha ni Jessa. Lumapit siya. Halos nakaluhod na sa harap ni Gideon. Patawarin mo ako. Hindi ko ginusto. Pinili ko manahimik kasi natakot ako mawala rin siya sa akin. Natakot akong bawiin mo si Luis. Tingnan mo siya ngayon. Dagdag niya. Humahagulhol. Masaya siya dahil narito ka. Pero nung una, siya lang at ako. At ginawa ko ang lahat para maging sapat ako. Sa gitna ng kanilang emosyon, pumasok si Luis mula sa sala. Bitbit ang kanyang laruan. Ma? Daddy Gideon? Bakit po kayo umiiyak? Agad nilang pinunasan ang kanilang mga luha. Napaluhod si Gideon at mahigpit na niyakap ang bata. Luis, anak. Bulong niya. Habang halos masakal ang kanyang dibdib sa damdamin. Hindi niya pa kayang sabihin ang buong katotohanan sa bata. Ngunit sa puso niya, malinaw na. Hindi niya nahahayaang mawala pa si Luis sa kanyang buhay. Matapos ang gabing iyon, nagdesisyon si Gideon, hindi na siya magpapaliban. Hindi na siya tatanggap ng mga dahilan. Jessa, mariin niyang sabi, hawak ang kamay ng babae. Hindi ko nahahayaang lumayo ka pa. Hindi ko nahahayaang lumaki si Luis na iniisip na wala siyang ama. Dahil ako ang ama niya. At karapatan niyang malaman iyon. Tahimik si Jessa, nangingilid pa rin ang luha. Ngunit ramdam niya ang bigat at katapatan ng mga salita ni Gideon. At sa wakas, ang katotohanang matagal na nakatago ay tuluyan ang lumabas sa liwanag. Mainit ang hangin ng hapong iyon. Graduation niya ni Luis. Nakasuot siya ng maliit na toga at cap. Masaya nakikipagkulitan sa mga kaklase. Sa gilid ng auditorium nakaupo si Jessa. Mahigpit ang hawak sa kanyang maliit na bag. Ramdam ang kaba. Para sa kanya, ito ang araw na pinakahihintay niya. Ang makita ang anak na natapos ang unang hakbang sa kanyang edukasyon.
kahit pa maraming taon na silang dumanas ng panghuhusga. Ngunit alam din niyang hindi magiging madali. Naroon ang mga elitistang magulang, ang mga pamilyang matagal nang tumutuligsa sa kanila. Ang hindi niya alam kung paano haharapin ang mga mapanlait na mata ngayong nasa harap sila ng lahat. Bago pa magsimula ang seremonya, muling narinig ni Jessa ang tinig ni Mrs. Fontanilla, ang pinakamatapang na kritiko nila. Hindi ba't nakakatawa? Bulong nito sa kapwa magulang, ngunit sapat na para marinig ng iba. Magtatapos ang batang yan pero wala namang ama. Ano ko yung itsura ng picture mamaya? Nakakahiya sa school kung may bata na hindi kompleto ang pamilya. May mga tumawa, may mga tumango. Ramdam ni Jessa ang init ng kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang anak. Ngunit nanatili siya nakayuko. Hindi ako makikipagsabayan. Hindi ako kasing yaman nila. Ang mahalaga, masaya si Luis. Ngunit bago pa siya makalubog sa hiya, isang matatag na tinig ang gumulat sa lahat. Walang ama? Mariin at malakas ang boses na pumuno ng buong bulwagan. Lahat ay napatingin. Si Gideon Velasquez. Nakatayo sa gitna ng hanay ng mga panauhin. Matikas, maayos ang suot, at ang presensya niya ay agad nagpatahimik sa lahat. Nagkakamali kayo, dugtong niya. Ako ang ama ni Luis. Nagkaguluhan ng mga tao. May mga bulungan, may mga nagulat, at may mga hindi makapaniwala. Ngunit hindi natinag si Gideon. Dumiretso siya sa entablado. Kinuha ang mikropono at buong tapang na nagsalita. Walang sino man ang may karapatang apihin ang anak ko o ang kanyang ina. Hindi niyo alam ang pinagdaanan nila. 8 taon akong wala. At iyon, pinakamalaking pagkakamali ko. Pero ngayong alam ko ng katotohanan, hindi ko nahahayaang maliitin pa sila. Tumingin siya kay Mrs. Fontanilla at sa iba pang magulang. Ako ang ama. At kayo, ang walang karapatang apihin sila. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga guro sa school board at mga magulang ay walang nagawa kundi makinig. Ang dating mayayabang at mapanghusgang mga ina ay hindi makatingin ng diretso kay Gideon. Si Luis na nasa gilid ng entablado ay napangiti ng malaki. Halos maluha siya sa tuwa habang pinagmamasa ng tatay na buong tapang na ipinagtanggol siya. Tati Gideon, bulong niya na puno ng galak. Samantala si Jessa naman ay nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaking dati kinatatakutan ng lahat bilang CEO, ngayon nakatayo sa harap ng lahat. Hindi bilang makapangyarihang Velasquez, kundi bilang ama ng kanyang anak. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Gideon kay Jessa. Sa harap ng mga maguro, magulang at estudyante, huminto siya at humarap sa kanya. Jessa, aniya na puno ng emosyon. Matagal na kitang pinaghintay. Matagal mo akong pinatawad sa katahimikan mo. At ngayon, gusto kong itama ang lahat. Laking gulat ng lahat nang lumuhod si Gideon sa harap ng babae. Sa kanyang kamay, isang maliit na kahon na may laman na singsing. Ayoko nang manatili bilang standing father. Hindi ko na gustong palampasin ang pagkakataong ito. Gusto kong maging tunay mong asawa. Gusto kong buuin natin ang pamilya natin. Sa harap ng lahat, nang walang tinatago. Nangilid ang luha ni Jessa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sandaling ito. Ngunit nang tumingin siya kay Luis na nakangiti, masaya at puno ng pag-asa, alam niya na ang kanyang sagot. Oo, Gideon. Mahina ngunit malinaw niyang sagot. Oo, tatanggapin kita. Tumili at nagpalakpakan ng mga tao. Si Luis ay agad na yumakap sa kanyang mga magulang. At doon nila naramdaman ang pinakamasarap na yakap. Yakap ng buo at tunay na pamilya. Sa araw na yon, pinatunayan ni Gideon na hindi lang siya isang ama sa salita, kundi isang ama sa gawa. Hindi lang siya isang CEO na may kapangyarihan, kundi isang lalaking marunong manindigan para sa kanyang pamilya.
At sa harap ng lahat, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na puno ng takot at panghuhusga, kundi ng pag-ibig, paninindigan at pangako ng isang maliwanag na bukas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.